Bakit nga ba ang tao naniniwala lang pag huli na ang lahat at pag may nakikitang ebidensya at patunay? Good morning, Emmanuelites. Ating pag-uusapan ngayon ang sinasabi sa John 2:22. Sabi dito, kaya't nang siya'y muling nabuhay, naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi niya ito. At sila'y naniwala sa kasulatan at sinabi ni Jesus. Ating maalala ang mga sinabi ng ating Panginoong Isus sa unang talata ng John 2, kung saan nagalit siya sa paglapastangan ng mga tao sa bahay ng kanyang ama, ang templo na ginawang tindahan at palitan ng pera. Ang sabi niya, alisin niyo rito ang mga yan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. At dito, sinagot niya ang mga kumestyon ng kanyang otoridad na magpalayas ng mga tawag ito na nagtitinda sa templo. Ang sabi niya, gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng araw ay muli ko itong itatayo. Pero hindi ito pinaniwalaan ng mga nakarinig sa kanya. Bagkos ay tinawanan at hinamak pa siya ng mga ito dahil sa tagal nga naman ang pagtayo ng templo. Pero sa ganang kay Jesus, itatayo niya lang ito ng 3 araw. Nakalulungkot pero hindi agad naintindihan ng mga alagad niya at ng mga tao na si Jesus pala ang tinutukoy niyang templo sa sinasabi niya kung saan siya ay namatay at nabuhay sa 3 araw. Namatay muna ang Panginoong Jesus at nabuhay muli bago lubos na maunawaan ng mga alagad niya ang ibig niyang sabihin ito. Now, what can we learn from this scripture? Una, we live by faith and not by sight. Huwag nating gayahin ang mga taong di naniwala kay Kristo nung sinabi niya ang mga salitang ito sa loob ng templo na itatayo niya uli ang templo pag ito'y nagiba sa loob ng 3 araw. We Christians should rise above our travails, problems, the dilemmas that we see every day, the bad things we say every day. And we learn to have faith even if we don't see God is working in our lives. Because He does. Every time, every day. Pangalawa, the Lord is the Almighty God. He needs no justification, no reason, no logical event to prove He is God. Hawak niya ang buhay natin. We are His creation and we do not subject our Creator to reasons, questions, and justification. Sabi ko nga, we live by faith and not by sight. At panghuli, ang pangatlo, when others are mocking and questioning our God, we do not join people to add to the insult of questioning our Almighty God. Huwag tayong maging mayabang at panalo. We should humbly submit our lives to God, not mock Him, question Him when things don't go our own way. Again, we live by faith and not by sight. Sa mundong puno ng visually appealing pictures and videos, kung saan lahat kailangang patunayan sa pamamagitan ng nakikita ng mata, napakahirap ang we live by faith and not by sight. Mahirap pero hindi imposible. Dear Emmanuelites, today's devotion should make us realize that faith at work should not be based on what we see, but with a full trust and confidence that God is with us. He is working in us and He lives through us. Let this fact not be changed by the world we live in today. Magandang umaga. See you again tomorrow for another Everyday God devotion. Bye!